you is no darkness at all. Perfect love, fear all gone. Son of God revealed to raise a dying world. When I see a mother smile at a precious newborn child, I see life, I feel life. With a father's hand stretched forth, and he tells me of my worth, I see life, I feel life. Napakaganda pong mga kataga. Napakaganda pong mga salita na ang ating pong Diyos ay Diyos ng liwanag. At siya ang Diyos na nagbigay ng buhay sa akin at sa inyo, mga kapatid at kaibigan ko. At kung bakit tayo ngayon, kayo at ako, ay naririto upang muling pag-aralan ang kanyang salita sa ating pong programa, Ang Lakad sa Liwanag. Kamusta po kayo, mga kapatid at kaibigan ko? Ang ating pong pag-aaralan ng mga katotohanan sa araw na ito ay ating pong pag-aaralan ang patungkol po sa mga katotohanan na magbibigay po sa atin ng pag-asa. Ating pong mapapansin sa ating pong sanlibutan ngayon na nasa krisis tayo ang buong sanlibutan. Hindi lang po tayo dito sa Pilipinas, kundi buong mundo. At makikita natin na marami po ang mga nagre-resulta ng hindi maganda hanggang sa magresulta ito sa tinatawag na kamatayan. Ano ba ang kamatayan? What is death? And what is life? Atin pong alamin ngayon, ano ba yung kamatayan? Ano ba yung buhay? Bakit nagkaroon ng kamatayan? At bakit magkakaroon tayo ng pag-asa? O bakit nagkaroon tayo ng pag-asa na muli yung orihinal na buhay, lalo tigit buhay na walang hanggan, ay muling maipanumbalik sa pamamagitan nino? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Kaya ang ating pong tema, the death and the life. Ano ba yung kamatayan at ang buhay? Sabi dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapat ang kaloob na regalo ng ating Panginoong Diyos ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Napakagandang balita. Bagaman merong negatibo, meron pong positibo. Dahil sa kasalanan, pumasok yung tinatawag na kamatayan o death. At sabi po dito, pero meron pa rin dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, ng ating Ama sa atin, ay ibinigay niya muli ang pag-asa. Nais niyang iligtas muli ang tao mula dun sa kamatayan. Bagaman nagkaroon ng pagsalangsang, kaya pumasok ang kamatayan, ay nais niya pong muling ibalik ang buhay, sapagkat ang buhay ay ibinigay at nagmula sa ating pong Diyos, doon po sa Ama. What God did in creating death and thus by dissolving. How did death get the power to step in and undo the Creator's work? Man forfeited his right to live by sinning against God. Death entered by sin. Maliwanag po mga kapatid at kaibigan ko, ang sabi dito, anumang bagay yung ginawa o nilalang ng Diyos doon sa paglalang, mula pa doon sa pasimula, ay dahil sa kamatayan, ginawa ng kamatayan ang kabaliktaran. Doon sa paglalang ng ating Panginoong Diyos, asay po sa Genesis, sa aklat po ng Genesis 2:7, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, mula sa alabok, at hiningahan ng Diyos ang butas ng mga ilong ng hininga ng buhay. Hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Tayo, ako at kayo, mga kapatid ko at kaibigan, ay hiningahan ng Diyos ng buhay. Kaya ang buhay ay pinagkaloob at nagmula sa ating pong Panginoon Diyos, sa Ama. At sabi dito, paano kaya naman na ang kapangyarihan ng kamatayan ay pumasok? Pumasok
Sabi dito, kasi ang tao ay tinanggal niya ang kanyang karapatang mabuhay. Sa anong kadahilanan? Sabi dito, by sinning against God. Death entered by sin. Kaya nagkaroon po ng tinatawag na kamatayan ay dahil po doon sa tinatawag na kasalanan. Dito po sa aklat ng pasimula, sa aklat po ng Genesis, chapter 3, the fall of man. Very familiar ang kwento ng Adan, ng ating unang mga magulang, na kung paanong tinukso ni Satanas sa pamamagitan ng nagbalat kayo o nag-anyong ahas. Ay tinukso niya ang ating unang magulang sa pamamagitan ni Eva. Sumunod si Adan at sila nga ay nagpatukso at sila ay bumagsak sa pagkakasala. Dahil doon sa kasalanan, dahil sa pagsalangsang sa iniutos ng Diyos na sinabi doon na huwag kakainin ay kinain at nagkaroon nga ng kasalanan, doon pumasok ang kasalanan, kaya nagkaroon ng tinatawag na kamatayan. At ang sabi po dito, the power of death, Satan himself has controlled. Death came from the devil just as life came from God. Malinaw po na sinasabi dito na dahil sa pamamagitan ni Satanas, kaya nagkasala ang ating unang mga magulang. Kaya nagkasala ang lahat ng mga tao ay nadamay na hanggang sa panahon po natin ngayon. Kaya pumasok ang tinatawag na kasalanan. At dahil sa kasalanan, nagkaroon po ng tinatawag na kamatayan. At sabi dito, death came from the devil. Nagmula daw po ang kamatayan saan? Sa Diablo, kay Satanas. Sa kabaliktaran naman ito, ang buhay na ating natatamasa ngayon, kung bakit isa sa dahilan kung bakit ako at kayo na nakakapakinig at nakakapanood, mga kapatid at kaibigan ko, ay may buhay. Ito po ay nagmula sa ating pong Ama, sa Diyos. Ang buhay came from God, the light. Death came from Satan. Ang sabi po dito, sa pagpapatuloy, death causes the dust to return to the earth as it was before it formed the man. If God does the first work, it is not God. Sabi po dito, it is not God that destroys it. No, indeed, an enemy is the doer of all this. Dahil nga sa kamatayan, yung tao na nilalang mula sa alabok at hininga ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Sabi po dito, ay nahubog o nilalang ang tao na malinaw na sa pamamagitan nito ay ang Diyos ay nilalang tayo. Kayo at ako ay nilalang ng ating pong Diyos. At sabi dito, kung siya ay ginawa niya ito, na ang buhay ay ipinagkaloob sa atin, na tayo bilang tao ay nilalang niya. Ang sabi po dito, it is not God that destroys it. Hindi po ang Diyos ang sisira, ang wawasak. No, indeed, sabi po dito. Sino po ang wawasak? At ang gagawa ng kamatayan na siya namang pinagmulan nito? Ang sabi po dito, an enemy. And who is the enemy? Ang sino po dito? Sabi po dito, sino po ang kaaway? Walang iba kundi si Satanas. Si Satanas ang pinagmulan ng kamatayan. Ang sabi po dito, an enemy is the doer of all this. Ngunit ganun pa man, nalaman po natin na ang kamatayan ay mula sa kaaway at ka Satanas. At ang buhay, malinaw na ito ay pinagkaloob ng ating pong Diyos, ng ating pong Ama. Ano? Sabi dito, bagaman ganon, bagaman bumagsak sa pagkakasala ang ating pong unang mga magulang, ay meron pong pag-asa. Mula pa lang po doon sa unang aklat sa banal na kasulatan, ay meron ng tinatawag na plan of redemption. Ano? Plano ng pagtubos sa aklat po ng Genesis chapter 3 verse 15. Kaya meron pong pag-asa, the redemption and the salvation. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Sabi po dito, na pag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang kanyang binhi at ang iyong binhi, at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Sabi po dito. Kaya,
meron na pong pag-asa mula pa lang doon sa pasimula. Kung may nangyaring pagsalangsang, meron na pong nakahanda ang ating pong Panginoon Diyos. Ganun po yung pag-ibig at pagmamahal ng ating pong Panginoon Diyos. Kung merong nangyari na pagsalangsang, meron pong pag-asa. Sapagkat ganun po ang pag-ibig, ang pagmamahal ng ating Ama doon po sa langit. Ang sabi po dito, But the transgression of God's law broke up this path, and the human race was separated from God. Dahil nga sa pagsalangsang doon sa kautusan o sa sinabi ng Diyos, yung pong koneksyon ng tao, ay naputol dahil po doon sa pagsalangsang. At sabi dito, the human was separated from God. Tayo na tao ay nahiwalay doon sa Diyos. Nahiwalay. At sabi po dito, as soon as Satan seduced our first parents to disobedience of God's holy law, every link that bound earth to heaven and the human race to the infinite God seemed broken. Dahil doon po sa pagkakasala, dahil doon kay Satanas na tinukso ang ating unang mga magulang, mga kapatid at kaibigan ko. Sabi po dito, dahil doon sa pagsuway na nangyari sa pagkakabagsak, sa pagkakasala, sabi po dito, yung koneksyon natin doon sa Ama, ng tao na noon ay harap-harapan o nakakausap ng tao ang Diyos, pero dahil doon wala na. Naputol na yung koneksyon, hindi na nakakausap. At sabi dito, ay nagkaroon ng gap. Naputol yung ugnayan ng tao at ng Diyos. Humans might look to heaven, but how could they attain it? Pero nakakatingin pa rin naman, nandyan pa rin naman, na dahil sa kabutihan ng Diyos, nandyan pa rin. Pwede pa rin, nakakatingin pa rin tayo bilang tao doon sa langit. Ngunit, tayo po dito, how could they attain it? Ang sagot po, sabi dito, but joy to the world, the Son of God, the sinless one, the one perfect in obedience, becomes the channel through which the lost communion may be renewed, the way through which the lost paradise may be regained. Through Christ, our substitute in surety, we may keep the commandments of God. We may return to our allegiance, and God will accept us. Paano natin daw mararating muli o maa-attain ang langit? Sabi po dito, through His Son, His only begotten Son, our Lord Jesus Christ, ang ating pong Panginoong Jesucristo, the sinless one in perfect obedience. Siya yung naging channel. Siya muli po yung nagkonekta doon sa naputol o nahiwalay na ugnayan ng tao at ng Diyos. Siya po ang nagkonekta, ang ating pong Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan din naman ng ating pong Panginoong Jesucristo, na tayo ay makakasunod. Sabi dito, makakasunod sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. At naipanumbalik muli yung ugnayan muli ng Diyos at ng tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Tayo po dito. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa ating pong sanlibutan. For God so loved the world. For God so loved the world. Takas talaunay, kuna iti Ilocano, gagayem ken kagapsat. Takas talaunay, ti panagayat ti Diyos, iti lubong tayo. Yan po ang tinatawag na agape love, the unconditional love of our God, ang Ama, the Father in heaven, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak, the only begotten Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Na kung ang sino man sa kanya ay sumampalataya, kapatid at kaibigan ko, sabi dito, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng hindi lang basta-basta buhay, kundi buhay
na walang hanggan. Kapatid at kaibigan ko, gusto mo ba ng buhay na walang hanggan? Ayan po ang iniaalok ng ating Ama doon sa langit. Kung tayo ay manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na kanyang bugtong na anak, ang sabi po dito, tayo po ay hindi mapapahamak, kundi tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Yan po ang sinabi. Yan po ang salita ng ating Panginoong Hesukristo, na siya ang daan, na siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Ang katotohanan, ang salita, sapagkat siya ang daan na nagkonekta doon sa naputol na ugnayan ng tao at ng Diyos. Siya yung nagkonekta doon at naging bridge. At siya yung hagdanan, Jacob's ladder na nakita ni Jacob doon sa kanyang pangitain. Siya yung hagdanan na nagkonekta patungo doon sa langit o doon sa Ama, kapatid at kaibigan ko. Ang sabi dito ng Panginoong Hesus, siya ang daan, siya ang katotohanan, at lalo't higit, siya ang buhay. Siya ang buhay. At walang makakapunta doon sa Ama, sabi ng Panginoong Hesus, kundi sa pamamagitan ko. Yan ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa akin at sa inyo, na siya ang tanging daan, ang ating pong Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Ama, ang siyang tanging daan, ang katotohanan, ang buhay, kapatid at kaibigan ko. The Bible was written for no other purpose than to show the way of life. It contains history and biography, but these are parts of gospel message. Not one line is written except to reveal Christ. Whoever reads it for any other purpose than to find in it the way of salvation from sin, reads it in vain. Studied in the light of Calvary is a delight, and things that would otherwise be obscure are made clear as noonday. The Bible, in the spirit of prophecy, ang banal na kasulatan, ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang sabi po dito kanina, na walang ibang layunin. Nasulat ang Biblia, ang banal na kasulatan ng walang ibang layunin, kundi maipakita ang daan sa buhay, ang daan sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat I am the life, sabi niya. Ang daan sa buhay, sapagkat doon sa pagkakasala, tayo bilang makasalanan, naputol ang ugnayan sa Diyos. Pero kung nais natin na maipanumbalik yung daan, at tayo ay muling makarating doon sa Ama, kailangan po natin ng katotohanan. Kailangan po natin ang daan papunta sa buhay. Ang daan patungo sa buhay, ang daan patungo sa Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Wala namang ibang layunin ang banal na kasulatan at ang espiritu ng hula, kundi to reveal Christ. Para maipahayag sino si Kristo. Para maipahayag sino ang Ama, sino ang Diyos. Whoever reads it for any other purpose than to find it in the way of salvation from sin. Tayo po dito, kaya nga ibinigay ang banal na kasulatan. Kaya nga nandiyan ang spirit of prophecy para po sa bawat isa sa atin. Sabi dito, para makita ko at makita nating lahat, mga kapatid at kaibigan ko, yung daan ng kaligtasan mula doon sa pagkakasala. Na sa tuwing tayo ay magkakasala, ating bang maaalala ang sakripisyo, ang pag-ibig ng Ama, the agape love of our Father, na siya mismo, o ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesukristo, ay hanggang doon sa cross ng Kalbaryo, ay atin nawa itong maalala. Ano yung hirap at ano yung pag-asa. Kung gaano kalalim, gaano kalawak, the depth, the height of His love, the agape love, the unconditional love, the perfect love of our Father. Sabi dito, makita natin, patuloy daw po natin pag-aralan ang liwanag doon sa Kalbaryo, doon sa cross na napako ang ating Panginoong Hesukristo,
At doon makikita natin, sabi dito, na maliwanag pa sa liwanag ng araw sa katanghalian na kung paanong ang sakripisyo ng pag-ibig ng ating Ama sa Langit, ng ating pong Panginoon Diyos, kung bakit mismo ang kanyang bugtong na anak ay napako. Ang ating Panginoong Jesucristo na nagsakripisyo. Ang ating Panginoong Jesucristo na sinabi ng Ama nung siya ay binautismuhan, "Oh, this is my beloved Son, whom I am well pleased." Na yun ay nag-e-echo sa bawat isa, sa akin at sa inyo ngayon, na dapat po nating balikan. Na ang Ama ay sinasabi rin sa akin at sa inyo, "You are my beloved Son and daughter, whom I am well pleased." Kayo, ikaw, ang sinisinta kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Yan po ang sinasabi sa atin ng ating Ama. Na kapag maaalala natin ang salitang ito, maaalala po natin ang Diyos na nagbigay po sa atin ng buhay. Ang Diyos na nagsakripisyo, na nandyan ang kanyang bugtong na anak na napako doon sa cross ng Kalbaryo, kapatid at kaibigan ko. Yan po ang sakripisyo. Yan po ang perfect love na tinatawag. Yan po yung agape love ng ating Panginoon Diyos sa inyo at sa akin. Nawa tayo po ay pagpalain ng ating pong Panginoon Diyos. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid at kaibigan ko. Mahal po tayo ng ating Panginoon Diyos. Niya po Diyos, kit ay ayatin na tayo. At sabi po dito, ang katotohanan na napag-aralan natin ngayon ay mensahe po ng babala. Ngunit lagi po nating tandaan na ang mensahe po ng babala ay mensahe po ng awa. And the message of warning is a message of mercy.